We love Duterte! We love Duterte! Kaya ba ako nga siya siya makabarog sa atong Pilipinas. Kaya nindot siya nga pag-aimon siyang presidente. Pragdi na mag-result ang Pilipinas sana. No! Para na mo sila siya the best. Hindi sila pwede manaog. Kung kinain mo naog si Bongbong siya dapat. Isa guys, siya siya dapat manaog. Niniwala kami na ang PDP Laban ang makababago sa sitwasyon natin ngayon. Ngayon, nagsasuffer yung mga Pilipino dahil sa leader na hindi kayang pamunuan itong bansang Pilipinas. Ito nga mga kababayan, ito ang patunay na gusto pa rin talaga ng mga tao ang pamilyang Duterte. Dahil nga sa mga inahing ng mamaya dito sa pamamahala ni Bongbong Marcos, ayaw pa rin ho nila talaga na bumaba sa pwesto si VP Sara Duterte. Bakit ho nasasabi ng mga tao ito na ayaw na nila maghirap ang Pilipinas? Dahil nga nararamdaman nila, mga kababayan. Dahil nga lahat ho nagsisitaasan ng presyo ng mga bilihin. Ito po, tapos marami hong walang trabaho. Marami hong inahing ang ating mga kababayan. Kaya gusto nila ng pagbabago, tunay na pagbabago. At tapos pa rin ho, ito nga, hindi pa rin ho mawawala ang pagsigaw nila na mahal nila ang mga Duterte, mga kababayan. Di ba ho, kahit saan naman ho kayo siguro pumunta, na gusto pa rin talaga nila ang mga Duterte. At ito nga mga kababayan, ang sinisigaw nila ay tunay na pagbabago at hindi yung pambubudol. Yun po. Nakiisa ang mga taga-Rojas City sa Ayusin Natin ang Pilipinas Nationwide Campaign Rally, PDP Laban Senatorial Slate na inorganisa ng Pastor Apollo C. Quiboloy for Senator Movement. Punong-puno ang venue sa Barangay Bolo ng mga taga-suporta ni na Pastor Apollo C. Quiboloy, Senator Ronald Bato de la Rosa, Senator Christopher Bongo, Attorney Jimmy Bondoc, Attorney J.V. Hinlo, Attorney Raul Lambino, Congressman Rodante Marcoleta, Attorney Vic Rodriguez at Philip Salvador. Ayon sa ilan nating mga nakausap, panahon na para itama ang direksyon ng bansa sa pamamagitan ng pagpili ng mga kandidatong may tunay na malasakit sa bayan. Niniwala kami na ang PDP Laban ang makababago sa sitwasyon natin ngayon. Ngayon, nagsasuffer yung mga Pilipino dahil sa leader na hindi kayang pamunuan itong bansang Pilipinas. Pasalamat kami na nandito na si Pastor at saka makasama niya sa PDP Laban candidate, senatorial candidate, na ibuboto namin lahat dito sa lungsod ng Rojas at province of Capiz. Pag hindi natin straight vote ang PDP, there will be no change. So kung kailangan natin ng instant change, I suggest let's vote straight PDP. Kung gusto niyo ng pagbabago. And I believe if we will do it, there will be change because we believe on these 9 senators. So, ayan po mga kababayan ha. Kung gusto po natin talaga ng pagbabago, iboto po natin itong PDP Laban, straight po, para po dito sa mga nangyayari sa atin, sa bansa natin, na ituwid po ang lahat ng mga kapalpakan ng ngayong administrasyon. Niyak ng mga taga-suporta na ipapanalo nila ang Duterte Senatorial Slate hindi lang sa Rojas City kundi sa buong probinsya ng Capiz. Matatandaang noong 2022 national elections ay nanalo si Vice President Sara Duterte sa probinsyang ito laban sa katunggali niyang si Kiko Pangilinan. As far as I know and concerned with all my analysis, mananalo. Ang mga tao na nakakausap ko from all walks of life, they are silent. But they love and they want change. So sa dyan pa lang, mananalo tayo. So yan po mga kababayan, marami ho nagsasabi talaga na kailangan ng pagbabago. They want change. Kailangan na ho natin talagang
pagbabago, tunay po na pagbabago. Hindi yung pambubudol, mga kababayan. Okay? Ng mga tao tahimik lang. Pero ikampanya namin ang buong slate ng PDP Laban senatorial candidate at si Pastor Kibuloy. Napromisa namin yun na lahat ng PDP Laban senatorial candidate ay papanalo namin sa lungsod ng Roxas at Capiz. Kasi yun lang ang solusyon sa corruption na nangyayari ngayon sa bansang Pilipinas. Sa ibang balita, bumuo na ng Task Force Respect ang Commission on Elections o COMELEC para tiyakin ang transparency at kredibilidad ng election surveys. Tuwing halalan, pero para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Attorney Salvador Panelo, hindi lang regulasyon ang kailangan dahil dapat ng tuluyang ipagbawal ang mga election survey. Narito ang report ni Carlo de la Peña. Ito ang naging pahayag ni Attorney Salvador Panelo kaugnay sa inilunsad na Task Force Respect ng COMELEC para matiyak ang transparency at credibility ng election surveys tuwing halalan. Matatandaan na una na sinabi ni COMELEC Chairperson Attorney George Garcia na lahat ng survey firms ay kailangang magparehistro alinsunod sa inilabas na Supplemental Resolution number 11117 ng poll body. Bukod dito, obligado rin ang survey firms na iulat ang kumpletong detalye ng kanilang survey, pati na ang ginastos dito. Sa isang pulong ng COMELEC kasama ang survey firms, isiniwalat ni Chairperson Garcia na may isang kilalang survey firm na lumapit sa kanila at itinangging sila ang may gawa ng ilang lumalabas na survey. Gaya ng pinaliwanag ko na one time dito, magsasurvey ka. Alam ba, 20 kandidato, senador. Sino po ba ang pipiliin nyo dyan sa eleksyon? 20 yun wala yung pangalan mo, kandidato ka sa Senado, di wala ka sa rating. Oo nga. Ano ba? Ganun lang. Yan, dapat ho talaga buo yun, yung senador na yun. Hindi ho nangyayari yun Tapos hindi ho natin alam kung saan ho nanggagaling yung mga yung mga sinosurvey nila. Wala hong basta na lang ho ipapalabas nila at ayun ang magiging resulta. Hindi natin ho alam kung saan nanggaling. At saka hindi rin ho natin alam kung sino nga nagpopondo ng mga to at sino may-ari. Dapat ho talaga tanggalin na ho nga to. Di ba ho? Question din yan Ganun lang kasimple yun Dahil dito, ipinunto ni Panelo na mas mabuting gamitin na lamang ang resulta ng survey para sa private consumption at huwag na itong ipakalat sa publiko. It creates trending, it gives false information. At tatandaang ilang beses nang tinutulan ni Attorney Panelo ang pagsasagawa ng mga pre-election surveys dahil aniya, hindi lang ito nakaka-impluwensya sa opinyon ng publiko, kundi hindi rin malinaw kung sino-sino ang tinatanong at saan isinasagawa ang survey. Sino ba naman ang mapapagod kung ganito kainit ang pagtanggap ng iyong mga taga-suporta? Nakakabinging sigawan at kanya-kanyang pakulo para mapansin at mapagbigyan na makapagpalitrato. Sa Barangay Mambaling, Cebu City, marami... Wala ho niyan si BBM. Yung papalitrato sa kanya yung mga tao. Duterte ho lang yan, mga kababayan. Meron ho siguro mga ilan-ilan, pero mas karamihan ang inaano nila ay mga Duterte. Kung si Pangulong Duterte o si VP Sara Duterte. At kahit sino mga Duterte dyan, baste. Yan ho ang ginagawa ng mga tao, mamaya, dahil nga ho, na mahal ho sila ng taong bayan. Dahil sila ho talaga yung may malasakit. Nakikita nyo naman ho, mga kababayan, dyan sa mga video nila. Kahit sa mansulok ng bansa, makikita nyo, nandyan ho ang mga Duterte. Di ba ho? May ang matyagang nag-abang, nakipagsiksikan pa para masilayan man lang si Vice President Sara Duterte. Sa ikalawang araw ni VP Sara sa Cebu City, kagaya ng unang araw, ay mas mahabang oras ang kanyang inilaan para sa pakikipagkamayan at kamustahan sa mga residente. Si Luis de la Serna, may daladala pang laminated pictures ni dating Pangulong Duterte. Makikita nyo yan, no? At ito kay Inday Sara. Ano naman kay mga inani? Ako may dulo. Ako may dulo. Si Sara, okay pa. Pati karon na, mga Inday Sara ang mga
Ako na taguon. Doon to na ako na taguon. Sa inyo mensahe para kay tatay dito. Salamat, lipay na ko. Lipay na ko. Kita na ko ni Inday Sara. Samantala, sige ng Welsie Batillas, todo ang sigaw at umaasang maging pangulo na sana ng bansa si VP Sara. Kaya ba ako nga siya siya makabarog sa atong Pilipinas. Kaya nindot siya nga pag-aimo siyang presidente. Bragdi na maglisod ang Pilipinas sana. Samantala, isang lalaki naman ang nagsulat pa sa isang karton ng kanyang hiling na makapagpa-picture sa Vice President. Meron ba ho si BBM yan? O, di ba ho? Kanang idol ko na ako siya, ma'am. Since 2016 bagid, ma'am. Sa ilang amahan, gikan pa. Agaw pansin din ng isang mag-amang ito na may hawak na We Love Duterte. O, isa pa ho yan yung dating mukha lang ho, mukhang adik. Pero mahal na mahal pa rin po ho ang mga Duterte. Yan ho, tignan nyo. Nang aming tanungin kung bakit niya ito iginuhit, ay ito lang ang kanyang sagot. We love Duterte! We love Duterte! O, tignan nyo. We love Duterte hanggang ngayon. Sige, dating yan, ha? Hindi natin masabi. Mukha lang ho, talagang mahal niya talaga ang mga Duterte. Samantala, nagpahayag naman ng pagtutol sa impeachment ang ilang taga-suporta ng Vice Presidente. Sa impeachment ni Inday Sara. No! Dili! Para na mo sila Joy the best. Din sa pwede mo na kung kinain mo daw si Bongbong Joy Dakman. Oh, sakit ho nun ah. Si Bongbong daw ang bumaba. Ay, siya Joy dapat mo naog. Maroping nga moransya for president. Yes. Nakita siya na mo siya nga makamasa, makatao. So mubati jud siya kung saan ang gibati sa mga tao para sa unsay panginahanglanon diri sa Pilipinas. Unsay dapat mabuhaton sa atong nasod. Oh, yan po mga kababayan ha. Makikita nyo naman yung mga sinasabi ng taong bayan. Hindi ho, wala hong yan. Wala ho yung mga bayad-bayad na ganyan, mga kababayan. Yan ho yung talagang tunay na nagsasabi ng totoo. Di ba ho? Kung ano yung mga inahing nila. Yan po mga kababayan. Di ba ho? Maliban kay elected Mayor Michael Rama at sa partido Barog Bagong Sugbo Team Rama, ay nakita rin sa Facebook page ni dating Mandaue City Mayor Jonas Cortez ang larawan kung saan kasama nito si VP Sara. So ayan po mga kababayan ha, nakita nyo po yung gaano po sila kasuporta sa pamilyang Duterte. Kahit sa po makita nyong lugar, ay talagang pinagsisigawan ho nila yung Duterte, mga kababayan. Di ba ho? Sana nga tuloy natin suportahan ang Vice President natin na ipagtanggol natin at syempre kailangan po natin ipanalo itong PDP laban na senatorial candidates para po maprotektahan po natin ang ating VP Sara Duterte. At saka rin po sa tunay na pagbabago ng ating bansa. So ano po masasabi nyo dito mga kababayan? Mag-like at mag-comment at pakishare na rin po mga kababayan. At syempre mag-subscribe sa ating YouTube channel sa iba pang mga updates dito sa nangyayari sa ating bansa. Maraming salamat po. God bless po sa inyong lahat. Mag-ingat po kayo.